isang pagpalang umaga pa rin po. Pasensya na po dahil ako pa rin po yung magtuturo, dapat iba. Okay, expected na si Pastor Sana yung magtuturo nung Sunday, pero nabago nga. Ayoko naman mag-schedule na mabigla yung mga kapatiran. Nag-schedule kami ni Kevin, sabi ko sa akin tong muna, total di ako magtuturo. Pero ako nagturo. Salamat po sa buhay ni Pastor na pinagaling ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. At salamat din po sa mga medicine na naging angkop sa kanyang katawan. So, salamat po. Okay, Doctrines of the Church, Essential Doctrines. Ito yung pangunahing aral na pangangailangan o doktrina ng gawain ng Panginoon, Church of the Living God. At ito po yung tema natin, mga salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan. So, hindi basta-basta yung kaligtasan natin, may ginawa ang Diyos sa pamagitan ng Word. Alam niyo po ba, ang salita ay makapangyarihan. Amen. Ginamit niya yon para magawa niya yung mga isinumpa niya. Decree, ordain, foreknowledge, and doctrines of election. Apat na po, di po ba? So may napansin po tayo doon, galing ito sa Panginoon, yung kanyang sinabi. Amen. Ito yung declaration. At ngayon po ay pag-aaral natin ay sa lesson, ito yung lesson 8 na ito, panlima po ito. Pero bago yun, puntahan po muna natin yung ating text para sa aralin na ito ng lesson 5. Okay, Isaiah chapter 43 verse 11 to 13. Ako sa makatwid baga ako, ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Dapat nating ilagay sa ating isip sa kanilang panahon, mga Hudyo sa Israel, sinabi po yan even right now sa ating panahon ngayon. Kaya't kayo ang aking mga saksi, ibig sabihin nagpakilala siya at tayo naging saksi para sabihin natin na sinasabi ng Panginoon, at ako ang Diyos, Panginoon at Diyos. Klaro po siya. In verse 13, no, mula na magkaroon ng araw ay ako nga, o bago pa ang sannilikha. Siya na. At ang sabi, at walang sino man makapagliligtas sa aking kamay, o walang ibig sabihin na makakaagaw, kung niligtas niya, walang makakasawata. At bindang huli, sinabi po yan, sabi niya, at sinong pipigil? Wala, ibig sabihin na pipigil. Kung niligtas ng Panginoon, niligtas niya. Mahalaga po yun. Kasi nag-decree siya, niligtas niya. At in-order niya yun, niligtas yun. Salita niya yun eh. Kaya nga mga salita ito na ginamit eh. Para sa pinagmulan ng ating kaligtasan, mula sa kanyang salita. At sa English po siya, King James Version, I am the Lord and beside me there is no Savior. I declare and save and proclaim when there was no strange God among you, and you are my witness, declares the Lord, and I am God. Also henceforth I am He, there is none who can deliver it from my hands. I work, and who can turn it back? Ako'y gumagawa, sinong makapagsasawata? Sinong tututol? Wala talaga. So, ito po, mahalaga po yun, salitang iyon sa text natin, dahil itong pag-aaral natin ay ang pamagat ay counsel. Okay, pag sinabing counsel, ito'y salita na kapasyahan. Sabihin niyo po, kapasyahan o pasya. Kaya siya gumamit ng salitang sinabi niyang ligtas ka na dahil pinili ka kasi napagpasyahan niya. At ito sa Griego, ang salitang counsel ay kapasyahan at ang salitang Hebrew word ay payo or advice. Ayan po, nakalagay po dyan. Pero doon po sa Hebrew word, hindi po kasama po dyan yung sana ba yon? Yung it means, hindi po yan, naidagdag lang po yata yon. It means that before the foundation of the world, hindi po kasali po yon. Naidikit lang po yon ni Brother Kevin siguro. So, hindi po siya yun ang pinaka-main Hebrew word po niya, ang meaning po niya. Pero basahin po muna natin sa Greek, boulema. Pag sinabing boulema, ito'y nagsasalita o this word refers, ito'y tumutukoy sa deliberate. Sabihin niyo po, deliberate.
Ibig sabihin ito, pananadya. Sabihin niyo po, pananadya. Pag niligtas ka niya, sasadyain niya yon. Deliberately, he performed the salvation na ibinigay niya sa atin. Ipe-perform niya ito. Sasadyain niya yon. Kaya makikita natin yung mga bawat PowerPoint natin kung gaano kahalaga. Or determine. Pag sinabing determine, pinagpasyahan niya na. Pag sinabi pinagpasyahan niya na, wala na makapipigil. Determinado nang gawin yon. Yung kaligtasang meron na pinangako sa atin. Yun po ibig sabihin niya sa Griego. At yung salita pa po dyan, yung willful intention. Sa kanyang kalooban, intention niyang gagawin ito, walang makapipigil. Intentionally, pag sinabi niyang sinave ka na, pinili ka na, intention niyang gagawin niya po yun. At sa kanyang kalooban, intention niyang gagawin yun, kahit ano pa mangyari. Kasi bakit? Mamaya maintindihan natin. At ibig sabihin po nito, determine means, yung salitang determine o yung pinagpasyahan niya o napagpasyahan ng iisang Diyos na pwede sabihin natin na sa tatlong persona, ito po ibig sabihin niya means to settle or decide by choice. Sa kanyang pinili, nag-decide na siya. Mahalaga po yan. Yung salita dyan yung unwavering mind o hindi nagbabago ng pag-iisip. Sinabi niya yon, gagawin niya yon. Kaya determine, pinagpasya niya yon, walang makapipigil o walang makalalaban. Resolute and firm, ito'y matatag at walang makakagiba, walang makakatinag sa kanyang salita. Sinabi niya diba? At sa Hebrew word, ito po yung aitsaw. Ang ibig sabihin po nito ay meaning po nito yung advice, payo. Kaya sa pag binasa mo yung Old Testament, ang nakalagay doon, payo. At ang sabi niya po dito, by implication, ini-imply po ito sa pamamagitan ng mga plano niya, ng pinlano niya. Yung plan niya at yung layunin niya, gagawin niya. Ang layunin niya sa atin para iligtas, gagawin niya yon. Kasi purpose niya yun Ba't siya nagsalita Amen. Sana maintindihan niyo po yun. Yun lang po yun. Yung sumunod, hindi na po yung kasama. Una, ang kapasyahan o payo ng Diyos o your counsel, yung counsel, the counsel of God, yung kapasyahan niya o payo niya, una, next slide, ang sadyang balak ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Sabihin niyo po, sadyang balak. Meron siyang sasadyain, determinado siya o deliberate. Nabanggit natin nga, deliberate, sasadyain niya yon. Pag sinabi niya, gagawin, sasadyain niya. At ito'y nagde-determine, sinasadya niya, ayon, sabi niya diyan, ang sadyang balak ng Diyos sa lahat ng mga bagay, sa nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, ay ayon, sabi niya po, ayon, sa itinakdang kapasyahan niya. Hindi po pwedeng magsasadyain niya yung balak niya kung wala siyang napagpasyahan. Meron na kasing sa council, kapasyahan niya kung ano mangyayari. Alam niya na kahit sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa darating. May pasya na kung ano mangyayari. Ito po, pansinin po natin ito, napakahalaga po nito. Kaya ang Diyos, ito, lagi may nagsasalita rin dito, ang Diyos hindi nagugulat Kasi may kapasyahan na siya sa bawat nakaraan, sa kasalukuyan at darating. Tingnan po natin. And Isaiah chapter 46 verse 10, ito po ang sabi niya, na pagkahayag, ang liit pala, no? Na pagkahayag ng wakas mula sa pasimula, kailan daw po? Pasimula, meron siyang salitang ginamit, pahayag. Sinabi niya, o pinroclaim niya, dineclare niya, kaya nga ang mga salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan. Kailan ito? Nagpahayag ng wakas mula sa simula. So lahat, natapos na. Pas na kaagad kasi may pasya na doon. Sa bawat pangyayari pang mangyayari hanggang sa dulo, may napagpasyahan na ang Diyos. Sana klaro po ito sa atin. At ang sabi niya na mula ng mga unang panahon, past, at mga bagay na hindi pa nangyayari in future, na nagsabi, eto, ginamit niya pong salita po dito, yung sa council ay payo. Ang sabi niya po rito, ang payo ko ay mananayo. Ginamit po dito yung payo na binanggit kanina sa Hebrew, ito po yung advice. Sinabi niya po ito,
Sabi niya, at gagawin ko ang aking buong, ano daw po? Kaligayahan. O ano sinabi po doon? Yung willful intention. Dahil kalooban ko to, ito'y purpose ko, gagawin ko. Diba? So matatag na anuman ang sadyang balak ng Diyos ay galing kahit sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, ito'y pinagpasyahan na, may kapasyahan na ang Diyos. Kaya ang Diyos, alam niya mangyayari pa, alam niya. Kasi siya, hindi naman siya bound on time eh. Diba? Tayo, meron nakaraan, may kasalukuyan at may future. Kasi siya, sa isang tingin, tapos na yon. Kasi bakit? Sa counsel of her mind, sa foreknowledge na pag-aralan natin, alam niya na ang lahat na mangyayari. Amen po ba? At ang pinag-uusapan natin itong kaligtasan. Ngayon, una, yung sadyang balak ng Diyos, kasi sinuportahan lang natin yun, yung sadyang balak ng Diyos sa lahat ng mga bagay, sa nakaraang kasalukuyan tinaharap ay ayon sa tinakdang pasya niya, meron siyang itinakdang pasya sa bawat pangyayari. Una, sa lahat ng, next slides, please. Sa lahat ng salit-saling lahi. Ang Diyos, alam niya kung may lalabas doon na masama, may lalabas doon na mabuti. May tinakdang pasya siya. Kaya ba't nagtataka ang tao, bakit ang ganda naman nung ano niyan, family niya, bakit may lumabas na gano'n? Di ba may natatanong tayo? Kasi ang Diyos alam niya na yan. Kaya nahihiramen. Hindi nagugulat ang Diyos siya, tayo lang ang nagugulat. Di po ba? Makikita natin sa lahat ng salit-salin na suportahan natin ang salita ng Panginoon para maintindihan natin. Kasi yung sadyang balak ng Diyos sa lahat ng mga bagay sa nakaraang kasalukuyan at inaharap ayon sa tinakdang pasya niya, may kapasya niya dyan, sa lahat ng salinlahi. Mapapakinabangan natin ito sapagkat sa mga susunod na mga points natin, ito'y napakahalaga. In Psalms 33 verse 11, sa mga awit 33:11, ang payo ng Panginoon ay mga nanayong matibay, yung advice ng Diyos ay ito'y tatayo o resolute or firm. Sinasabi niya po, ginamit niya rin po yan. Sabi niya, matibay, kailan daw po? Magpakailanman. Pag sinabi niya, ito'y mangyayari, walang magpakailanman. Kaya kaligtasan, magpakailanman di po ba? Sa lahat ng salin-salin, ginawa niya po ito. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso o nilalaman ng kanyang puso sa kanyang karunungan sa lahat ng salit-saling lahi. Napakatalino ng Panginoon, napakarunong ng Panginoon. Kahit sino pa man lumabas sa lahi natin, alam niya na yan. Nagpasya na siya dyan kung anong dapat mangyari. Amen. Kaya mga kaguluhan, ba't nangyayari yan? May kapasya ng Diyos yan May kinalaman ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya may meron siyang willful intention. Deliberately sinasadya niya yan. Isa example, bakit namatayan kami ng magulang? Example ko lang po ito. Ba't napatayan kami ng nanay? Intention niya pala makakilala kami sa kanya. Kasi si Papa malulungkot. Maghahanap siya ng karamay sa buhay. Natagpuan niya ngayon ng Panginoon. Di po ba? Amen. Parang ano ba yun? Parang pangit ba yun? Nakabuti yun. Amen. Kasi sanasadya niya kung anong gusto niyang gawin sa lahat ng salit-saling lahi. May magpapasibol siya ng ganitong lahi. Di ba? Mahalaga po yan. Yung pag-iisip ng kanyang puso, saan? Sa salit-saling lahi. Yung isip niya, nakalagay na ron. Sino man lumabas doon, naisip ko na yan At alam ko na yan. Amen. Matibay ang doktrina na pinag-aaralan natin sapagkat ito'y mula sa Panginoon. Pangalawa, ang sadyang balak ng Diyos sa lahat ng mga bagay na karaan sa kasalukuyan at hinaharap ay ayon sa kanyang tinakdang kapasyahan ng kanyang kalooban na binabanggit natin. Una, sa salit-saling lahi, ang pag-iisip niya naroon. Pangalawa, sa mga kamangha-mangha at kagilagilalas na gawa niya. Nagugulat tayo sa mga kanyang ginawa. Basahan natin sa Isaiah chapter 25 verse 1. O Panginoon, ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyi ka, aking pupurihin ang iyong pangalan. Bakit kaya siya nagpupuri, ipagsisigawan ang pangalan ng Panginoon para maparangalan? Sapagkat ikaw ay gumawa, sabi niyo po gumawa,
gumawa ng kagilagilalas na bagay sa panahon nila. Even right now, maraming kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Sa mga tuwid baga, ang iyong binalak noong una, may balak siya, kaya nga ito, sadyang balak di ba? Sasadya, willful intention, deliberately, gagawin niya po ito, sasadyain niya po ito. At determinado siyang gawin ito, determine. It means pinagpasyahan niya ito. Kaya ito, pinapakita, kahit nung binalak niya ng una, papaano sa pagtatapat at katotohanan. Tapat siya, pag sinabi niya, hindi mababago. Kaya ngayon sa Griego po niya, ginamit po niya unwavering mind. Hindi nababagong isip. Ang Diyos na kilala natin, pag sinabi niya, hindi nagbabago. Unchangeable. Amen. Pag pinagpasya niya, pasya na yun, di ko tulad ng tao, nagpasya ngayon, may nangyari ngayon sa ay wag na muna. Pero ang Diyos, alam niya kasi yung mangyayari, pinagpasyahan niya na. Kaya lahat, sa kanyang pinagpasyahan, lahat umaayon. Amen. Di ba, mahagat. Pangalawa, ang sadyang balak ng Diyos sa lahat ng mga bagay nakaraan, kasalukuyan, hinaharap ayon sa tinakdang kapasyahan niya. Pangalawa, ang sadyang balak ng Diyos na ibigay ang Kristo sa sanlibutan ayon sa itinakdang kapasyahan niya. Bakit noong time ng Old Testament walang ganto? Kasi may Romanong lahi, makinig mabuti, na papas lang talaga kay Jesus Christ. Pinagpasya niya, alam niya yung salit-saling lahi kung kailan lalabas ang mga lahing ganto ang tingin sa tao. May doktrinang ganto, magpe-persecute ng ganito. Kaya lahat, nasa plano at kapasyahan ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya ang Diyos, alam niya. Di ba pinagtatanggol pa nga siya ni Peter? Di ba? Di ba? Ikapasyahan na nga ng Diyos to Pag mo tatanggihan, kasi bakit di ka mahiligtas kung baga sa di ba? Wala makapipigil sa kapasyahan ng Diyos, ibinigay na nga ang Kristo Di ba? Kaya ang kaligtasang inopen at sinabi ng Panginoon, siguradong gagawin niya hanggang yung Kristo'y ipadala. Pinangako yun, Old Testament, sa ni Asay lalabas, ni Isay na lalabas ang binhi na tagapagligtas. Di ba? Ipinapis sa iyo, pero yung panahon, lumakad ang mga panahon, itinaon sa pagkakataon ng merong mga Romanong mahigpit. At meron silang persecution sa krus. Bakit ginamit yon? Dahil sa takdang pasya ng Diyos. Amen. Walang makapagbabago, walang Kaya nga, lahat ng lahi, detalyado na yan. Kumbaga sa isang salita, scripted na lahat. May kapasyahan na mangyayari ang Diyos sa atin. At sa lahat ng mga salinlay na unang binanggit po natin kanina. Una, ang pagpili ng Diyos na ayon sa kanyang karunungan. Karunungan po yan kasi nga bakit? Ito po ang verse. Acts chapter 2 verse 23 na pinag-aralan natin yung paunang kaalaman ng Panginoon. 23. Kaya sabit pa rin talaga siya. Connected pa rin po siya doon sa ating pang third lessons. At sabi niya, siya na ibinigay sa takdang pasya. Sabi niya po, takdang pasya. Ibig sabihin, binigay si Jesus Christ sa takdang panahon ng pasya na dapat ganoong taon, ganoong araw. Kaya nahir, amen. Meron ba makapipigil? O wag ka muna isilang Panginoon. Di ba? Hindi. Kasi may panahon ang Panginoon para gamitin niya yung mga sitwasyon na yon para sa mga kaligtasan na ililigtas niya. Sa kaligtasan na ililigtas niya. Sa mga pinili. Amen po ba? Ito po siya, na ibinigay sa takdang pasya, kailan? Sa paunang kaalaman ng Diyos. For knowledge of God. Kaya sa pamamagitan ng mga kamay ng tampalasan o sa mga Romano at kasama yung mga hintil, isa po sila sa tampalasang kamay na itinakda sila para doon na pagpasya ng Diyos na ibigay sa kanila ang Kristo. Na ibigay, sila talaga ang gagawa ng katampalasan sa ating Panginoong Kristo.
Kaya nga, na ano tayo, di ba? Sabi niya, sabi ni Jesus Christ, kaawa-awa sa taong magkakanulo sa anak ng Diyos. Di ba? Kasi tinakda siya dun eh. Gagawin niya yung pagkakanulo yun. Itinagda at pinagpasyahan ng Diyos yun na siya ang gagawa nun. Kaya nahiramin. Magtatanong ba, bakit ako? Hindi, napagpasya na yan eh. Napagpasya na. Makalalaban ba tayo? Wala sa kapangyarihan ng Diyos. Gagawin niya ang nais niya. Walang makaliligtas sa kanyang kamay. Kung sino niligtas niya. At walang makalulusot sa kanya. Yun ang isa pang salita. Sabi niya, tampalasan na iyong ipinako sa krus at pinapatay. Bakit sa lahing iyon idinala ang tagapagligtas? Kasi nga, sinadya ng Diyos ang balak niya para ibigay si Kristo sa takdang kapasyahan niya. Kasi pinagpasyahan niya na yun ang una na mangyayari sa panahon ngayon. Noong panahon ni Jesus Christ. Amin po ba? Kaya inunahan natin yung salat ng salin-salin live at naglabasan yan eh. Kasi may layunin ng Panginoon na susunod pag-uusapan po natin. In English version, Him being delivered by the term mean. Ginamit niya po dyan yung salitang determinate. Ibig sabihin niya, nagpapakita ito ng takdang pasya niya, yung kapasyahan niya, determine. The counsel and foreknowledge of God. Ye have taken and by the wicked hand have crucified and slain. So, sila talaga tinakda para gawin nila kay Jesus Christ yun. Wala pong tutol. Salamat po. At sabi niya sa Acts chapter 4, 26-28, nagsitayong handa ang mga hari sa lupa at ang mga pinuno na nangagpisan-pisan laban sa Panginoon. But alam ng Panginoon yon, magiging rebelde yung mga yan. Alam niya kasi pinagpasyahan niya yan. Yung mga masama, talagang pasama na yan eh. Yung mga pinili, talagang magiging mabuti yan pagdating ng time. Ay, magiging maayos yan. Kaya at laban sa kanyang pinahiran, sapagkat sa katotohanan, ang bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran. Ang dalawa, sino yan? Si Herodes at si Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng mga bayan sa Israel. Kasi mga sipsip ang mga hintil eh. Diba? Gusto magpakalakas sa mga Romano eh, sa mga gobernador eh. Diba? Kahit alam nilang tama't matuwid yun, pinakain sila, pinagaling sila. Diba? Wala silang pakialam doon kasi ang aim nila, gusto nila lumakas doon sa government. Kasi napakalakas ng Romano ng panahon na yun, ano po sila doon. At ang sabi niya diyan, na ay nagsipisan, 28, ito po ang mabigat, upang gawin ang anuman. Sabi niyo po gawin. Ang anumang naiyakda. Napagpasya, nakatakda na. Amen. At anumang naitakda ng inyong mga kamay. Nakita nyo kung gaano nakatakda sa mga kamay nila na paslangin si Jesus Christ. Di ba? At ito, pangangaral po ito ng mga ng mga alagad ng Panginoon. Di ba? At dito, sinabi niya, itinakda ng inyong kamay at iyong pasya upang mangyari. Kaya sila nagpasya, makinig kayo mabuti, yung mga taong ito, dahil masama na sila talaga. Di ba? Kaya magpapasya na sila ng masama. Kasi bakit? Alam ng Panginoon, magpapasya sila ng masama kasi nakatakda sila sa kasamaan. Amen. Wala nang magagawa dun eh. Ang bulok, laging bulok. At pabulok ng pabulok. Kaya papatayan ng papatay. Yung mga pinili, una, hindi maganda buhay, magiging tama. Bakit? Dineclare ng Panginoon eh. Walang makakaalis sa kanyang kamay kung niligtas niya. Amen. Kaya itinakda yung pasyang ito para sa kanila na gawin yung kalooban ng masama nila doon sa Kristong isinugo. Na sadyang balak ng Diyos na isugo sa libutan sa takdang pasya niya. Yung panahon, nagtakda siya ng panahon na yon para maging mangyari kay Jesus Christ na mamatay. Mahalaga po yun. Hindi ko na po babasahin yung, siguro sa huli na lang po, sa huli ng verse 20, English po, hindi ko na babasahin 26 and 27. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determine before to be done. Kasi kaya nila ginawa yon, kasi likas na sa kasarili nila na gagawin ang kasamaan kay Kristo. Kaya alam niyo, pinagpasya na, sa kanila ibibigay yan sa panahon nila.
Kasi masama na talaga antimano yan eh. Diba? Kaya magugulat kayo, kahit anong pangaral nyo sa tao, kasi bakit? Hindi talaga sila pinili eh. Diba? Nakakatakot, diba? Notice, tingnan po natin, notice this. In Proverbs chapter 19 to 21, 19 verse 21, si Pastora yata nababanggit din yata to. Maraming kata sa puso ng tao, generally, maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Kahit yung mga masasamang tao, nag-iisip sa sarili nila, pero ang Diyos pa rin ang maghahari. May pasya siya dyan eh. Diba? So lahat talaga, scripted na. Diba? Ang sabi niya rito, sa English, there are many devices in the man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand firm. Kung ibinigay niya yung Kristo, o kahit na mag-isip sila ng mabuti, hindi sila makapag-isip, kahuli-huli ang masama pa rin ang isipin nila kay Kristo. Kahit nangaral ng Panginoong Isus sa kanila na mabuti, nagpakain ng Panginoong Isus sa Panginoon sa kanila, bakit? Likas yung kasamaan nila, deprave ang tao lahat. Liban na lang kung pipiliin ng Panginoon. Buhat pa man nung una. Kaya yung pagpapasya ng Diyos, nakatakda na sa panahong iyon. At kaya nga may past, present, and future eh. Hanggang katapos-tapusan, alam niya na yung mangyayari. Bakit? Sa counsel of God. Kapasyahan ng Diyos. Okay, tuloy po natin. Ito ang tanong. Okay. Meron bang makakahadlang sa kapasyahan o payo ng Diyos? Alam natin yung sagot, di ba? Tingnan po natin sa Proverbs 21, verse 30. Minsan, naglalaban-laban yung natin, bakit nangyari yun? Tingnan natin. Proverbs chapter 21, verse 30. Okay. Ang sabi niya, walang karunungan o kaunawaan man o payo man laban sa Panginoon. So, pinapakita dito, walang karunungan na sino man tao na lalaban sa Diyos. Bakit mo ginawa yan? O understanding ng tao, bakit mo ginawa yan, Panginoon? Hindi namin maintindihan. Bakit kailangan mo pa maintindihan? Kapangyarihan na ng Diyos ang gumagawa doon eh. Kapasyahan ng Diyos yun eh. At ang sabi niya, yung payo man laban sa Panginoon, wala talagang lalaban. Kaya ang tanong natin, meron bang hahadlang sa kapasyahan o payo ng Diyos? Wala. Kasi kahit anong karunungan yan, kahit anong kaunawaan yan, o kahit anong kapasyahan mo yan, hindi mo kayang i-break yung gagawin ng Diyos. Labanan ang gagawin ng Diyos. At ang sabi sa English, there is no wisdom, no understanding, nor counsel against the Lord. Wala po tayo dyan. Okay, sinabi niya po yan sa Proverbs 21 verse 30. Ayun, nasa baba, ayan. Walang karunungan o kaunawaan man o payo man laban sa Panginoon. Kaya sinong hahadlang? Ipinagpasyahan niya na yun eh, walang makalalaban. Amen. At ang sabi po dito, dadagdagan po natin yan kasi may biblical example para maintindihan natin bakit ganun, bakit ganito. Una, ang pagmimithi ng mga Pariseo na ipapatay si Jesucristo, may pinag-umpisahan po yan. Bakit nangyari po ito? In chapter 11 ng John 53, ito po ang sabi, kaya't mula ng araw na iyon ay pinagsanggunian nilang papatay si Jesus Christ. Hinahabol si Jesus Christ para patay. Bakit? Sa pangangaral niya nasasaktan sila. Kasi bakit? Hindi po sila elect. Amen. Kaya alam niya yung pasya niya, ito kasi hindi likto, alam niya, ito gagawa ng katampalasan to sa aking isusugo. Diba? Pangalawa, ang mithi ng mga Pariseo na ipapatay sina Pedro at Juan. Nangaral din si Pedro, nangaral din si Juan sa panahon ng Acts chapter 5 verse 33. Nangaral sila, ito sabi, datapat sila na marinig nila ito, narinig ng mga tao, ng mga unbeliever na walang, yung mga hindi pinili. Anong ginawa nila? Ay nasugatan sa puso. Kaya yung preaching the word of God, dalawa yan eh. May masasaktan, may magmamahal. Hello? Hello? Si Jesus Christ nangaral, may natuwa at merong
naging ano niya, followers niya, at meron naman tumuligsa sa kanya. Amen po ba? At gayon din yung mga alagad na si Pedro at si Juan. Tinuligsa sila, nasugatan yung puso nila, at nagpasya silang patayin. Talagang sa isip nila, papatayin ko to. Nasaktan kami. Kaya, kasi unbeliever eh. Hindi sila pinili kasi sa kanilang balak. Gumawa ng paraan para iligtas si Pablo sa pamamagitan ng ano, at pinag-utos na ang mga makalalangoy ay magsitalon, tumalon na kayo, at mangunang magsidating sa lupa. Kasi gusto niya talaga iligtas lang si Pablo. Tumakbo na kayo, gusto nila iwan si Pablo. Diba? So kaya kasi may purpose siya kasi nakapakinig siya ng mensahe na mabuti. Kaya marami pa itong papangaralan. Diba? Dalawa lang naman eh. Kasi itinakda ng Panginoon yan sa mga makikinig at sa hindi makikinig. Sa magmamahal sa salita ng Panginoon at magre-reject sa salita ng Panginoon. Can I hear amen? Ang sabi ito, katotohanan, ito gusto kong anuhin, katotohanan, bakit ito nailagay, yung mithi ng mga Pariseo, papatay, o sinasadya nilang balak nila, bakit? Ito, Proverbs 9 verse 8. Huwag mong sawayin ang manlilibak o yung unbeliever o hindi pinili. Baka ipagtanim ka niya. Yung parang pagpaplanuhan ka niya. Di ba? Amen po ba? Kaya yung pangangaral ni Jesus Christ, yung mga taong ito na hindi pinili, pinagbalakan si Jesus Christ na patayin. Ito yung pangalawa, sa pangalawang phrase, ito sabi niya, sawayin mo o pangaralan mo ang pantas, yung mga pinili, yung may relasyon sa Diyos. Ito sabi niya, at kanyang iibigin ka. Amen. Kaya may mga followers si Lord Jesus at may mga persecutor si Jesus Christ. Nagpe-persecute sa kanya para ipapatay siya. Amen. Bakit? Itinakdang pa siya ng Panginoon para makita ang uri ng tao. Yung mga niligtas at ang mga hindi iniligtas. Amen. Kasi meron siyang kapasyahan nung una pa. At pangatlo, ito po ang huling-huli na pag-uusapan natin. Although sinadya niya mga bagay sa nakaraan, sa nakasalukuyan, sa hinaharap, ang lahat ng salit-saling lahi, nagplano na siya, naglagay na po siya ng kapasyahan niya kung ano mangyayari, sasadyain niya po ito sa lahat ng generation na lumabas at lalabas pa, ginawa niya na ito. At yung sadyang balak niya, nadalhin si Jesus Christ sa mga tao sa panahon na iyon, at para pagmithiin na patayin siya. At ngayon, sa pangatlo, ang sadyang balak naman ng Diyos na iligtas ang mga pinili. Sabihin niyo po, sadyang balak. Yung mga pinili buhat pa man noong una, sasadyain niya na ito. Ginamit niya rin yung Word of God, ginamit ni Jesus Christ yung pangangaral, ginamit yung ginawa ni Jesus Christ para manumbalik sa Panginoon. Sabi niya, ayon sa itinakdang kapasyahan niya. Nagugulat kayo, bakit ilang taon na kayo nakakapakinig ng Word of God? Pero wala pang dating, di ba? Pero may takdang panahon, nag-quicken. You know what I mean? Yung gusto kong maintindihan nyo, parang boom, isang iglap. Ang tagal ko nakakapakinig Bata pa ako, meron ng Word of God. Bakit parang walang epekto? Bakit itong panahon na to, nung ako, halimbawa, 30 years old ka na, saka lang kumapit yung Word of God na matibay, kagad. Boom! Di ba? Naranasan niyo yun? Parang nagulat ka, kasi may takdang panahon eh. Di ba? Kung kinanim ka sa panahon ito, hindi naman basta tutubo ka kagad dun eh. Di ba? Meron time talaga eh, sa takdang pasya niya, paano magsumibol yan eh. Pag sumibol na yan, di mo na mapipigil yan. Di ba? Kasi tinakdang pasya ng Diyos yun. Na iligtas ang mga pinili ayon sa kapasyahan. Itinakdang kapasyahan niya. Ephesians chapter 1 verse 11, matapos na po ako. Although sa verse 4, maganda rin po yun na pinili buwan pa man noon bago itatagal sa libutan, pinili na tayo, di ba?
Ayon kay Kristo Jesus, di po ba? At dito ang malinaw sa verse 11, tayo rin naman, tinutukoy niya rito, yung mga hintil, sabi niya, tayo rin naman sa Kanya na ginawang mana. Pag sinabing ginawang mana, tagapagmana ng kaligtasan. Yung mga pinili buhat pa man nung una nakalistas sa aklat ng buhay, sila po talaga itinalaga sa natagapagmana ng kaligtasan. Kaya nga ang sadyang balak ng Diyos na iligtas ang pinili, kailan? Sa itinakdang kapasyahan niya. Parang nagulat tayo, naintindihan ko na, ngayon na born again ako, di ba? O way back siguro, mga ilang ano pa kayo, siguro baka mga 20 years old pa lang kayo, born again na kayo. Dumalod rito, halimbawa, bata pa lang, dumadalo, wala pa siyang nag-ano lang dito, simba-simba lang. Pero dumating ang time, boom, naglingkod ng tuloy-tuloy. Di po ba? Alam niya bakit tinawag na pala siya ng Panginoon. Na pag-uusapan na sa susunod. So, yun po yun. At sabi niya po rito, na itinalaga na niya na tayo. Sabi niyo po, tinalaga. Ito po yung salitang itinalaga, ginamit din po to sa isang salitang ordain sa Old Testament. Itinalaga tayo na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. At ginamit itong salita na predestine, ginamit din po ito, salitang predestine, predestinated Pero dalawa po yan. Napag-usapan natin sa mga susunod po yan. Papaliwanag ko lang po sa susunod. Pero sinasabi nito, itinalaga na niya tayo nung una pa. Inilista niya tayo sa aklat ng buhay nung una pa. Papaano inilagay niya nung una pa? Papaano? Dahil doon sa kapasyahan niya. Sa pasya na yung gumagawa, sabi niya, pasya. Sabi niya po, pasya. Nagpasya siya kung bakit ka naging tagapagmana, nagpasya siya yung pangalan mo narito, sasadyain niya yung balak niya na magmana ka talaga ng kaligtasan. Ayon sa gumagawa, niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay, ayon, meron pa rin salita, ayon, saan? Sa kanyang kalooban. Willful, ginamit po dyan yung salitang Griego, willful intention. Amen. Sa English po niyan, willful. O yung salitang kalooban niya, intention niyang gagawin. Kaya yung passion niya, ginamit niya ito. English po, basahin po natin. Kaya ayaw kong umalis po sa King James Version kasi napakalapit po talaga sa pag-aaral natin. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated na itinalaga tayo according to the purpose o sa layunin of Him who work all things after the counsel, sabi niyo po, counsel of His own will, sa pasya ng kanyang kalooban. Nagpasya siya, gagawin niya yon, sasadyain niya yon. Amen. Sa ngayon, pinapakita pa lang kumbaga sa ang punta natin doon sa buhay na walang hanggan di po ba? Pero nandito pa tayo, sasadya niya pa rin yung, gagawin niya pa yung sa bawat future pa, sa mangyayari pa. Even sa kamatayan natin, may gagawin ng Panginoon. Amen. Para may pakilalang totoo at tapat yung kanya sinabi. Amen po ba? Tuloy po natin sa last po na to. In Hebrew chapter 6 verse 17, mabilis lang naman po tayo. Okay. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana, i-express niya yung tunay na nilalaman, yung kanyang pagpapasya, sa mga tagapagmana ng pangako, yung mga nakalistas sa aklat ng buhay, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya. See? Nakita nyo? Yung ating binasa kanina, yung sa Griego, ito, ginamit din po dito sa Greek word. Kung pag-aaralan sa Greek word, ito yung ginamit niya. Yung salita po dyan na hindi nagbabago sa ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya. Yung sinasabi, unwavering mind. Naalala nyo? Nakalagay po dyan. Hindi nagbabagong kaisipan. Yung unchangeable God. Pag nagpasya siya, hindi nagbabago.
Amen. English po, basahin po natin. Sige, pagbabago ng kanyang pasya ay pinamagitan ang sumpa. Kaya ang Diyos lang ang nagsumumpa na gagawin niya yon. Di ba ang tao pag sumumpa nababago? Pero ang Diyos hindi nagbabago kailanman. Pag sinabi niya ligtas ka, hindi na magbabago yon. Kahit na may kapalpakan ka pa, hindi nagbabago yon. Amen. Kasi bakit? Yung kanyang intention ayon sa kanyang makapangyarihang gawa. Hindi sa atin. Kahit minsan failure tayo, pero ang Diyos niligtas ka na eh. Kaya nga, pag-aaralan nyo yung chapter 9 ng Romans, di ba? Sino yung makapagbibigay sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Yamang ang Diyos ang nagpakabanal sa kanila. Sino ang tututol? Sino lalaban? Wala. Kaya nga walang karunungan, walang understanding o pagkaunawa o payo na lalaban sa Diyos. Kamangha-mangha ang Diyos. At ang sabi niya rito sa English version, King James, wherein God will more abundantly to show unto the heirs of promise, yung mga tagapagmana po ng mga pangako, ito po yung salita, the immutability of His counsel. Hindi nababago. Immutability. Amen. Yung sinasabi niya po rito sa Greek word na ang salitang unwavering mind. Hindi nagbabago yung kanyang pasya. Ayan. Confirmed by an oath. Ayon sa isinumpa niya, gagawin niya ito. Kaya yung pamagat natin, yung salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan, sinabi niya iyon, mangyayari yon. The sovereignty of God. Yung power niya, walang makapipigil na gawin niyang ililigtas ka. Amen. Mahalaga po yun. Conclusion, bilang huli, kaya napakahalaga po nito yung kapasyahan ng Diyos sa atin. Our salvation is rest assured through Him and to Him. Sino ba magliligtas sa atin? Ang Panginoon. Kung niligtas ka na, sa Kanya yun At siya'y tapat. At siya'y totoo. Gagawin niya yun. Pag sinalita niya, gagawin niya yun. Our salvation is rest assured through Him and to Him. Salvation is of the Lord. Nothing else. Wala nang tagapagligtas, liban ng Panginoon tagapagligtas. Kaya dito, pag sinabi ng Panginoon, tiyak, ligtas tayo. Ang magre-response yung mga pinili. Ang hindi magre-response, uusigin ka niyan. Hello? Uusigin nila yung pangangaral. Uusigin nila yung salita ng Panginoon. Kasi nga bakit? Sawayin mo yung mga manlilibak, ipagtatanim ka, di ba? Sawayin mo yung mga matutuwid, anong gagawin niya? Mamahalin ka. Alin nyo? Mamahalin nila ang Panginoon. Yung dala-dala mong mensahe. Amen. Dalawa lang ang tao sa mundo. Tatanggapin ang salita ng Panginoon at i-reject ang salita ng Panginoon. Yung maging kapartner mo at yung hindi mo maging kapartner o mag-o-oppose sa'yo, lalabanan ka sa pangaral mo. Ano yon? Yung mga unbeliever na hindi talaga pinili. Amen po. At dito sa Jonah chapter 2, si Pastor, nababanggit din po ni Pastor 2 Jonah chapter 2 verse 9. Alam niyo naman po istorya ni Jonah, di ba? Siya po yung nahulog sa balon. Kala ko di nyo alam Si Joseph. Hinuhuli ko lang kayo. Kasi alam niyo po kung bakit. Si Jonah, kala niya siya yung tagapagligtas sa sarili niya Isinugo ko ng Panginoon, makikinig sa akin yan. Paparusahan ng Panginoon yan, kanya. Kasi nagbili ng Panginoon sa'yo, paparusahan ko sila. Nagsisi. Di ba? Nagsisi yung taga Ninive. Di ba? O napag-isip-isip niya sa sarili niya, hindi pala ako tagapagligtas. Akala niya, kaya siya sinugo para ipakilala niya na siya yung talagang pinag-message ng Panginoon na makapangyarihan. Hindi niya alam, ang nagsugo sa kanya, mas makapangyarihan sa kanya. Kaya marami senaryo nangyari sa buhay niya, di ba? Yung puno, nalanta, di ba? Nahabag ang Panginoon. Siya, hindi nahabag, di parusahan mo. Sabi mo, paparusahan mo, Panginoon Di ba? Nasama siya ng loob Kaya napag-isip-isip niya ito ang salita, ang talata. Ngunit ako'y naghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Kasi bakit? Kung ako pala tagapagligtas, tapos sa akin itong mga to. Di ba? Kung ako pala, sa tao pala tagapagligtas, patay itong mga to, walang kaligtasan.
Kasi konting kasalanan patay ka na sa akin eh. Diba? Buti na lang, sabi niya, nagpapasalamat ako. Aking titutupunin ang aking ipinanata. Yung pinangako niya, gagawin niya. Kasi nagkaroon na siya sa may ng ng kaisipan niya. Kaya ang nabanggit niya bandang huli, kaligtasan ay sa Panginoon, hindi sa akin. See? Nakita natin, even si Jonah, even ang mga tagapangaral, wala sa ating tagapagligtas. Ang tagapagligtas, yung Panginoong Jesus. Wala nang iba. Kaya nilagay ko po dito, our salvation is rest assured through Him and to Him who sits on the throne. His name is Jesus. Amen. Wala nang iba, nothing else, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Itinakda niya ito, gagawin niya ito. Ginagamit lang po tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo tagapagligtas at ang church hindi tagapagligtas, ang Panginoon ang magliligtas. Kung sa counsel niya, sa pasya niya, ligtas ka at wala nang mababago yon. Unwavering mind. Kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. To God be all the glory.